Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinag-alob sa atin para po makagawa tayo ng mga panibagong tutorial, mga panibagong kaalaman patungkol dito sa ating mga motor. Ngayon araw mga bro, mayroon po dinala dito sa atin na isang Mio Sporty. Ang issue nito ay ayaw daw umandar tapos umatukol. Okay? So lumakas bigla yung idle, pagkatapos nun ayaw na umandar. Natuluyan. Ngayon ang gusto na mayari, itap overhaul ko daw. Sabi ko, i-troubleshoot muna natin kasi mahirap yung kung itatap overhaul ko agad, magagastusan lang sila dyan. Bago natin umpisahan mga bro, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorial. Kung nakikita nyo mga bro, bali kinalas na po natin yan. So, tapos na natin yan mga bro gawin. So, na-troubleshoot na natin ang problema. Gumawa lang ako ng video mga bro para i-share ko sa inyo yung sira. So, sana sa mga ganitong problema makatulong po tayo sa maliit na paraan. So, ang ayaw umandar mga bro na motor, sabi ko nga sa inyo, ito yung mga basic or ito yung mga kailangan yung i-check. Unang-una yung compression. Okay? So, ang compression mga bro, napakahalaga sa ating motor. Kapag kasingaw yan, or loose compression na tinatawag, napakahirap andarin or hindi talaga umaandar yung ating mga motor. So, pangalawa is kuryente. Kapag ka yung motor natin walang kuryente, hindi rin po aandar yung ating motor kahit anong gawin nyo. Pangatlo is yung ating gasolina. Kapag ka walang gasolina po yan, hindi rin po aandar sa motor. So, dapat yung malaman mga bro, ano ba yung may mga problema kapag yung tatlo na yun ang chinecheck nyo. For example, compression ang pinag-uusapan natin, ano yung mga dapat nyo i-check? Siyempre, nandyan yung ating piston ring, yung ating barbula, ayan, yung block, yun ang mga kailangan natin i-check mga bro kapag loose compression. Pangalawa naman is yung ating kuryente. Kapag walang kuryente, pwedeng CDI, pwede pong pulser, pwedeng wiring, pwedeng ignition coil, pwedeng spark plug cap, pwedeng yung high tension wire. Sa gasolina naman, kung chinecheck nyo yung gasolina, pwedeng yung tangke, barado, yung hose, barado, yung filter, or yung vacuum. Okay, yung vacuum natin, barado. Ayan, may vacuum tayo dito. Ito, sa Mio. Grabe, ang kalawang, oh. Ay, ang dumi, putik. Kapag kayan sira, hindi rin magre-release ng gasolina or yung ating carburetor barado. So, yun ang mga dapat yung i-check mga bro. So, dito, na-check natin, meron siyang compression. Okay, paano natin malalaman kung mayroong compression? Kailangan nyo lang i-kick to kapag may matigas siya, ibig sabihin, may laban yung makina niya, may compression po yan. Maganda yon. So, dito naman ay may compression naman siya mga bro. Pangalawa natin chinek is yung ating kuryente. Madali lang din naman. Kakalasin nyo lang itong spark plug. Okay, i-check nyo kung mayroong lumalabas na kuryente. So, upon checking mga bro, mayroon naman siyang kuryente. Pagkatapos natin ma-check yung kuryente mga bro, ay pumunta tayo dito sa carburetor. Okay. Dito sa carburetor mga bro. Dito sa carburetor, nung pag-check natin, mayroon naman. Wala naman problema yung carburetor. Binabaybay ko kasi ayaw talaga umandar. Drain ko muna yung carburetor. Walang laman. Okay? Wala pong laman dito. Ayun, nandun yung drain plug or yung drain ng carburetor. Nung binuksan natin, dapat kasi mga bro, pagka binuksan nyo yung carburetor sa ilalim, kasi may drain bolt yan or may drain na screw. Pagka niluwagan nyo yun, ay automatic, yung laman ng carburetor, dapat mawawala or tatagas siya. Para malaman natin na yung carburetor ay may laman. So, nung niluwagan natin, walang lumalabas na gasolina. Kaya sabi ko, anong nangyari? So, dito naman sa mga Mio kasi mga bro, ito yung mga motor na meron kasi dito dalawang hose. Ito, pasensyahan nyo na mga bro ang itsura ng hose. Mayroon dalawang hose dito mga bro. Ayan yung sa baba, okay? Yung sa baba, yan yung vacuum. Yan yung kailangan may hangin na pasipsip. Okay? May hangin na papasok or palabas. Tama, basta pasipsip siya mga bro. Tapos yung sa taas, yan yung papunta ng carburetor. Kapag wala siyang masipsip na hangin dito sa baba,
hindi po magbibigay ng gasolina yung ating tangke. So, ang purpose niya is anti-overflow kung tawagin. Okay? Kasi hanggat hindi umaandar yung motor, hindi maglalabas ng gasolina yung tangke natin papunta sa carburetor. Ganun dapat ang function niya. So, sabi ko, anong problema nito? Kaya, inisa-isa ko yung hose mga bro dito. Oh. Inisa-isa natin yung hose. Ayan, sabi ko. Kasi mga bro, kapag may singaw yan, yun ang mangyayari dyan. Yan. Tapos nung kinalas nga natin mga bro, ayan, binabaybay ko dito, inisa-isa ko yan. Ito na yan, pagdating dito mga bro. Ayan. Tapos, pagdating dito sa unahan mga bro, ayun, ito yung bumungad sa atin. Ito yung pinakasalarin talaga dito mga bro. Ayan o. Tignan nyo mga bro yung hose ha. Tignan nyo yung kamay ko. Ito yung kamay ko. Ayan, tignan nyo yung hose. Charan! Ayan mga bro, ang salarin kung bakit hindi ito mapatino ang motor at hindi rin siya mapaandar. Kasi wala nang hangin na papasok na sumisipsip para mag-release ng gasolina. So ito, alam nyo naman mga bro, ito ay yung intake manifold. So ang pressure nito ay pag once na bumaba yung piston, pahigop siya. May higop na hangin dito. Yun ang purpose niya. Kaya kapag hindi umaandar ang motor, hindi rin magsisip-sip ng hangin to, hindi magre-release ng gasolina, so hindi talaga siya aandar. So dito, mahaba naman yung hose mga bro. Ang gagawin natin dito, puputulan lang natin yan, okay? Puputulan lang natin kaysa magpalit tayo ng bagong hose. Abot pa naman siya. Puputulan natin, tapos ibabalik lang natin. So napaka-basic lang yung gagawin natin mga bro. Napaka-basic lang na troubleshooting or napaka-basic na problema. Pero kapag wala kayong idea, diba, maluloko ang ulo nyo mga bro. Masisiraan kayo ng bike dito. Yeah bro, putulin mo. Tapos, try natin mga bro. Ayan o. Okay, ang gagawin natin, putulan lang natin yan mga bro. Putulan natin siya, yung tamang-tama lang. Tapos, ibalik natin. Yan. Bunutin mo na bro, tapos. Ayan, pinuputulan yan. Kasi mga bro, ang gusto na mayari dito, itatap overhaul. Sabi ko, huwag muna natin itap overhaul. Kasi, maganda pa naman yung makina. Ito, may tagas mga bro. Ayusin na rin natin to. Ayan o, kita nyo yan. Nagtatagas dito sa bolt na to. So, tanggalin natin to. Okay, ayan o, halata naman eh. Tanggalin natin yan, may tumatagas siya. So, lagyan natin ang gasket. Madali lang din naman yung problema. May cutter yata doon ano eh. Cutter yata eh. Napakasimple lang mga bro niyan, pero kapag wala kang idea dyan, ako, kung ano-ano ang i-check nyo. Ang suggestion nga na may-ari, bunutin na eh. Sabi ko, wag, kawawa naman. Matigas yan bro, gawa nung ano. Medyo matigas yan. Ay, tunay ka na bro! Ayos na ayos! Tapos, ang isang problema nito mga bro, wala rin siyang push start, no? Hindi na ako gagawa ng video ng push start na yan kasi napaka-basic lang din naman yan. Walang kahirap-hirap yan. Okay. Ano, goods? Ito, wala rin siyang battery mga bro. Ito yung kanyang battery. Tinanggal muna namin. Bagong palit nga yan, oh. Nagpalit sila ng bagong battery. Sa pag-aakalang battery yan sa larin. Ano, game? I-try natin. On. Yay. Oh, tagal pa yan. Yay. Hindi. Yan, oh. Ayaw mandar mga bro. Ayaw pa rin. Tuloy, may na-check na natin may kuryente. Nakasan natin ha. Nakasan natin muna ang minor. Okay. Game. Ayaw. Ayaw par. Eh, umandar na siya mga bro. Patayin ulit natin. May minor na yan. Oh. On. Hey! Andar na boy. Basic na basic lang. Isa pa. Patay. Isa pa bro. Ay legit na yan mga bro. Ganun lang kasimple yung ginawa natin. So sana mga bro mayroon kayong natutunan sa basic tutorial natin ngayon. Paano ba yan? Hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat. At Red Zip Vlog.